Yan, Christian Yo at Doris Bigornia pa rin po ang kasama nyo dito sa Tandem ng Bayan. Si Robert Mano po ay mayroong inaasikasong mahalaga na. Importante pa. Oo. Partner, balik ka na bukas ha. Uwi ka na, hindi na kami nagtatampo. Basta alam mo na. Alam mo na. Oy, partner, ako yung kaugnay ng pag-uusap natin kanina. Oo. Pinag-uusapan natin kanina tungkol sa mga sakit-sakit. Yes. Tungkol sa karamdaman ng Pangulo. Pag ikaw ba nagkakasakit, meron nag-aalaga sa'yo? Ngayon dahil nakatira ako mag-isa, ako lang eh. Oo, pwede. Pero kapag nasa Cavite ako, magulang ko syempre. Siyempre, mga kapatid, andyan dyan naman sa paligid. Pero kung ikaw ay malayo sa kanila, wala kang choice naman kung hindi alagaan ang sarili mo. Oo. In the first place kasi hindi ka magkakasakit kung inalagaan mo ang sarili mo. Pero sa konteksto kaya kapag ang Pangulo ay nagkakasakit, partner, sino nga ba ang dapat mag-alaga sa kanya? Ayun na nga. Pag-usapan natin yan, partner, dahil naging trending topic yan last week. Oo. Kasama na po natin sa ating programa ang ating suking political analyst, si Secretary Ronald Llamas. Good morning, Sec. Christian at Doris. Good morning! Gandang umaga, Doris at saka Christian. Oo. Kamusta ka naman? Okay naman. Binabanatan ako ng Chinese Embassy. Ayan. Kaya nga. Pero this time, Sec, pag-usapan natin yung sa kalusugan ng presidente. Yan. Dahil po kang ito ang unang beses na within the Marcos administration na pag-uusapan natin ng seryoso ang kalusugan ng presidente. Although, sinabi naman ng palasyo na okay na ang Pangulo, humarap din siya. Pero sa inyo pong pagkakaintindi at sa inyo pong pagkakaalam, kapag may ganitong mga pagkakataon na ang presidente ay merong kinakarap na kondisyon, ano po ba ang responsibilidad niya sa publiko? Well, una, hindi naman tayo ganun ka-privy doon sa ano ba talaga yung kanyang health situation. No? Pero siyempre, yung presidente ay tao rin, ay katulad natin, na nakakasakit. No? Baka si Doris lang hindi nakakasakit sa atin. Ano ka ba? Ang dami ko patong-patong kaya ang sakit ko. Pero tayo, yung mga karaniwang tao, talaga nakakasakit tayo. Ngayon, obligasyon ng presidente, at least yung opisina niya, yung Malacanang, na-inform yung publiko sa kanyang health situation. Dahil siyempre, makakaapekto yan sa pamamahala, sa governance. No? Kaya, dapat ka, regular yan eh. No? Ni-inform mo mga kumayan. Ikalawa, dahil napakahalaga ng tao, ay siyempre, maraming mag-aalaga sa kanya. Meron niyang mga doktor na permanently chine-check yung kanyang kalusugan. Kaya presidente ka tapos wala mag-aalaga sa iyo. Kaya medyo weird yung pagkakasabi ni presidential sister Amy Marcos na yan ang problema, wala nag-aalaga sa kanya eh. No? Kaya nakakasakit siya. No, may kanya-kanya daw agenda yung mga tao sa paligid niya. Well, hindi natin alam yung mga agenda na yan. Pero tingin ko yung mga tao sa paligid niya ay concerned sa kanyang kalusugan dahil kung magkaroon ng problema ang Pangulo, maapektuhan yung kanilang mga posisyon, yung kanilang mga trabaho. Kaya medyo weird lang yung nabanggit ni Amy Marcos na gano'n. Dahil kaya siya nagkakasakit dahil wala nag-aalaga sa kanya. Anong basa mo? Anong basa mo? Bakit? Kasi hindi lang naman ito yung unang beses na medyo hindi naman sablay, kundi saliwa or hindi natin masyado maintindihan yung mga nagiging reaksyon ni presidential sister sa nangyayari sa kapatid niya na presidente ng ating bansa. Bakit kaya sa palagay mo nagkakaganon, Sec? Parang, kumbaga, nasasanay na yata ang mga tao na, babanata ni Amy yan. Titira parang na naman ganito. Parang nasa-set aside yung pagiging magkapamilya nila dahil merong banggaan. Well, medyo political yung statement ni Amy. Political in the sense na consistent do sa dati niya mga sinasabi na hindi capable yung kanyang kapatid na mamuno. This time, using yung kanyang kalusugan. Noong mga nakaraan kasi, ang banat niya ay weak leader, no? Yung mga banat niya ay kulang sa galing o talino. Ngayon, ang binabanatan niya, yung sariling kalusugan ng kanyang kapatid na hindi siya dapat namumuno. Yun yung political content nitong kanyang statement.
Ang kwan lang ay halimbawa ako, sasabihin ko si Doris. Si Doris hindi yan pwedeng mamuno dahil siya ay mahina, siya ay sinungaling, siya ay addict, no? Siya ay hindi makadeliver ng kanyang mga promisa. Oh. Tapos sasabihin ko yan ngayon. Tapos kinabukasan sasabihin ko, kunyari concerned ako kay Doris. Kawawa naman si Doris, wala nag-aalaga. No, parang hindi tama. No, parang mali yung messenger. No? Pagkatapos kong banatan, si Doris, sasabihin ko concerned ako sa kanya at nagagalit ako sa kanyang mga mamamayan o sa kanyang mga tao na nakapaligid sa kanya na hindi concerned. Pero Parang medyo puno ng hypocrisy yung state. Apo. Pero what does it say, Sec, doon sa, siguro para sa mga kritiko, sa mga kontra sa administrasyon, sa mga kontra kay Pangulong Marcos, ano ang senyales na ipinapahiwatig dito sa kanila na, although hindi naman seryoso nga yung nangyari sa Pangulo, pero merong hint na inamin na siya ay nagkaroon ng gantong kondisyon? Correct. Well, tingin ko nagse-celebrate sila. Dahil siyempre, yung kanyang mortal na kaaway ay siya yung papalit kung sakaling may mangyari sa presidente. No? Kaya medyo tingin ko ay natutuwa sila sa ganyang klaseng sitwasyon. Medyo Yung mga- excited na. Oo, no, oo. Kaya tingin ko lahat sila ay inoobserbahan. Ano ba yung mangyayari sa Pangulo? Dahil kung may mangyayari sa Pangulo, sila yung biglang magiging gobyerno. No? Pero sa lahat ng kabi-kabilang krisis, hindi naman krisis, issue na kinakaharap ng bansa ngayon, nakakatulong ba yung mga ganito na alam naman natin kumbaga ang mga Pinoy hindi naman eng-eng na alam naman namin kung bakit nyo sinasabi yan. Excited lang, excited much. So, ano ang tawag doon? Anong pinupunto pa nila? Well, of course, hindi nakakatulong. No, hindi nakakatulong. Lalo na kung yung sister mismo ang nagsasabi ng ganitong klaseng hypocrisy, ng ganitong klaseng message na politically loaded. No, hindi nakakatulong 'yan. Lalo na maraming mga investors ang nakatingin sa ating bansa at syempre hindi na sila papasok, hindi na sila mag-i-invest kung tingin nila ganyang kagulo. No, na mismo yung kapatid ng presidente ay banat ng banat. At yung opposition ay hindi makapaghintay na kumuha ng poder. Hindi yan talaga nakakatulong. No? Kaya, pero, totoo yung sabi mo, Doris, ay yung mga mamamayan ay nakakakita naman sa likod nitong ganitong klaseng hypocrisy. Wala lang, nakakalungkot lang na mismo yung kalusugan ay ginagamit. No? Ako ay hindi ako defender ng presidente. Bahagi nga ako ng democratic opposition, no? Pero wag mo naman gamitin yung kalusugan para atakihin yung political opponent mo. Apo, no? apo. Ay, Plastic na plastic Plastic na plastic, no? Kami ni Doris, hindi kami plastic niyan. Ay nako, hindi. Asbestos kami. Sek, naku, pasensya na po. Kailangan lang natin, quickly lang, dahil nakuha natin bigla ang governor po ng Basilan. Hingi lang kami ng quickly update, Sek, tungkol doon sa lumubog na Roro. Babalikan ka po namin para mas mahaba po yung talakayan natin. Quickly lang po ito, Sek. Thank you po. Balikan ka namin, Salamat. Sir. Anytime, maghihintay ako. Apo. Kunin naman natin ngayon, partner, ang governor ng Basilan. Hingi tayo ng update doon sa lumubog na passenger vessel, yung report ni Gabriel kanina. Kasama na po natin si Governor Mujib Hatama ng Basilan. Cellphone ko rambuay. Hi, magandang umaga po. Apo, good morning po, Governor. Good Maraming salamat po. Ano na po ang latest na impormasyon po na maaaring maibigay niyo po sa amin tungkol po doon sa lumubog po na Roro vessel dyan sa area natin? Well, sa ngayon andito tayo sa Port of Isabela City. Ganti na to, hindi, nagano kami ng bata. Palit ka na to, t-shirt na to gantian ka na to Ha? Sandali lang yan ko muna. Gantian ka na to Okay Ayan. na to. Sige na. Ay, kasama natin. Papalit lang ng damit ng bata kasi. Apo. Okay na to, gantian taman to. Banga jari basa, para lang hindi basa yung t-shirt mo to. Ano ho ang sitwasyon dyan sa pantalan ngayon, Governor? Well, ang may dumating na rito, 223, no? Ang dumating dito sa atin. 223. 223 rescued dito sa Isabela City.
Ang iba kasi nasa Zamboanga City diniretso. Opo. Doon sa 223 may 4 na cadaver. Okay. So, yun pa lang. May lumabas po kasi kanina Pero, na 8 na ang namatay. So, 4 pa Actually, lang. more than. Kasi ang nasa Zamboanga, alam ko based sa report sa amin ng Coast Guard, pinadala ng regional head ng Coast Guard, nasa 7 ata yung andon, plus 4 dito, so more than 10. Ayoko lang kasing ilabas sa Zamboanga dahil hindi namin naman jurisdiction, di ko nakita. Pero kung i-base natin sa buong report ng Coast Guard na rescued is nasa 317 based sa pero ang dito sa Isabela lang ang sinasabi ko is 223, tapos 4 doon sa 223 ay cadaver. Opo. Doon po sa mga na-rescue, mga ilan po ang bata, Gov? Well, actually, hindi pa namin completely nabilang kasi ang ilan andoon na ho sa Basilan Medical Center kasi kailangan ng emergency medical aid. Tapos meron ding, actually isa doon sa namatay ay baby, bata. Actually kinuha na ng pamilya, dinala na sa Zamboanga City. Opo. So sa ngayon, Gov, ilan pa po ang mga pinaghahanap natin? Well, kung 317, ang record ng Coast Guard totally, based sa pinadali na laho sa atin, kasi ang official na sa manifesto is 332. Opo. Pero kami, siyempre duda namin merong mga hindi manifesto. Kaya ang ginagawa namin ngayon, kinuha namin yung official manifesto at isa-isa sinecheck namin dito sa pier ng Basilan po. Opo. Gov, yung sanhi po ng paglubog, na-establish na po ba kung kung dahil ba po sa panahon or yung sinasabi mo na medyo may duda kayo kung ilan talaga ang sakay? Actually, ang nangyari, maraming kwento, pero sa totoo lang ayaw ko munang magkwento ngayon. Okay. Dahil siyempre hindi pa nilalabas ang Coast Guard, pero meron kaming mga nakausap na mga ilang survivor. Meron din sila talagang mga kwento at na-witness nila. Pero basta bigla na lang tumagilid, yun yung kwento nila. Pero let us wait po doon sa official na pahayag ng Coast Guard kasi ongoing yung investigation nila. Gov, natukoy na po ba yung may-ari noong barko? Ano? Natukoy na po yung may-ari ng barko at naipag-coordinate na po ba sa atin? Actually, Alison, ito rin yung company nung naalala nyo may sunog parang nung makaraang taon. The same company ho itong barko. The same company yung barko. At naipag-coordinate na po ba sa atin so far dyan sa mga tauhan natin? Well, dito sa Basilan actually hindi. Pero sa totoo lang din, nilang barko nila, pati yung fast craft nila tumulong din doon sa pag-rescue kagabi. Kaninang maaga. At so far, Gov, yung mga na-rescue natin, saan po sila dinadala ngayon? Well, ngayon andito, nagkakaroon ng inventory dito mismo sa may port terminal. Pero yung iba ho na kailangan ng emergency medical aid ay dinala na ho sa mga ospital. Doon sa Basilan Medical Center. Pero namamonitor naman natin. Ito yung Aleson Shipping Lines, Gov, tama ba? Yeah, Aleson Shipping Lines. Aleson ng Trisha, di ba? The same ho, Aleson, Aleson Shipping. Okay. Nangako na po ba ang may-ari o nakipag-ugnayan na sa inyo na well, actually, hindi sasagutin naman po? dapat sa amin. Baka dapat sa Coast Guard at Maritime. Or Marina. Kasi siyempre, pati po, sila yung authority pagdating sa mga ganito. Pero ano pong gagawin? Sa rescue, nag-coordinate naman sila kasi nga, yung malaking bilang yung CJET nila ang nagamit doon sa rescue. Pero kayo po, sa parte po ng gobyerno ninyo, dyan sa Basilan, ano po may tutulong nyo sa kanila? Well, so far ngayon, siyempre, yung emergency needs nila. Ang ginagawa natin, pagkain, siyempre, mga damit. Kasi siyempre basa lahat, kailangan natin palitan. At ngayon siyempre naghahanda kami ng cash assistance kung kailangan nilang umuwi na after ng process. So bibigyan ho yon ng provincial government. Nag-coordinate din kami sa DSWD. Dito rin ho sila. Last na lang sa Gov, baka po may mga numero kayo na maaaring tawagan po, i-coordinate ng publiko kung meron po silang concerns dyan. Anyway, kahit dito, ibigay ko lang ho mamaya yung Okay po, sige po, i-announce meron na po rin namin. ho kaming pinost sa page ng provincial government, pati yung mga city government. Pati yung DRRM namin ho, nag-post na rin kung ano yung mga kailangan.
Okay po. Gov, maraming salamat po. Patuloy po kaming hihingi ng update sa inyo. Thank you Salamat po, Gov. Ingat, sir. Salamat pa. Maraming salamat, mabuhay at mag-ingat po kayo dyan. Opo, si Governor Mujib Hataman ng Basilan. So, ang nabanggit sa ating information partner ay mayroon ng 223 na nasa GIP. Na rescue, Mula ito oo. doon sa mahigit 300 pasahero. Medyo hindi tiyak yung figures, partner, 'di ba? Kasi iba ang sinasabi nung nasa manifesto, iba din ang hawak pala na numero ng Coast Guard. Oo, pero ang hindi pa naman talaga opisyal yung datos kung ilan talaga ang nasawi. Kanina 4. Pero may sinasabi si Gov na kasi may mga dinala doon sa Zamboanga. So hintayin po natin ang opisyal na pahayag ng Coast Guard kasi sila po ang humahawak sa investigasyon ngayon. Iko-consolidate pa yung mga numero na yan. Huwag po tayong gumawa na naman ng huwag tayong excited. 'Di ba? Kayo na kausap lang natin kay Llamas maghintay po tayo. Kaya yung mga may kamag-anakan na nakasakay po diyan sa mga vessel na yan, wait lang po tayo. Apo. Relax, tingnan natin kung anong mangyayari sa investigasyon at doon lang po tayo makikinig sa tamang balita, opisyal na Opo. balita. Makipag-coordinate po tayo sa mga tamang opisina. Correct. At wag po basta mag-rely sa mga ipopost na naman sa social media. At sana, partner, sana ang bilangan na makita natin ay bilangan ng mga nakaligtas. At wag Tama. naman sana tayong magbilang pa ng dagdag na mga namamatay. Wag naman. Okay, Yan po. sige. Basta tumutok po kayo dito sa Teleradyo, DZMM, para po sa update sa nangyaring sakuna dyan po sa Basilan. In the meantime, balikan natin si Yes. Sec Llamas. Andyan pa. Andyan pa si Sec Llamas. Andyan pa. Oo. Sec! Sec, thank you sa paghihintay. Salamat po. Problem. Kaibigan natin yan, si Governor Hataman. Nag-organize ako dyan dati noong late 80s. Oo. Tsaka early 90s sa Basilan ng mga kooperatiba. Diyan ko nakilala si First Lieutenant Ariel Querubin nung panahon na yun. Kasama namin yung mga Abu Sayyaf. Tama, Balikan tama. ko, Sec, yung pinag-uusapan natin kanina. Ang gusto ko ding itanong ay, ano ang maaaring maging implication nito? Kasi on one side, magandang nangyari na inamin naman agad ng palasyo na may ganitong nangyari sa Pangulo. Pero ano maaaring maging implication niya na publicly alam na ng publiko na may ganitong nangyaring kondisyon sa presidente? Well, yung mga kalaban ng presidente, ipaprop up yung kanilang mga sarili para himukin yung mga ibang politiko na sumama sa kanila. Dahil ang sasabihin nila, delikado yung kalagayan ng presidente, sama na kayo sa amin. No? Dahil posible na kami yung pumalit. Presidente o pumalit sa gobyerno. So gagamitin yan politically dito sa isang napaka-volatile na political polarization natin. No? Yun yung mangyayari diyan. Yun ang nakikita ko. Opo, No. pero Ay, magsasucceed ba? Well, depende yan sa kalusugan ng presidente, no? At saka depende yan sa magiging mensahe ng Malacanang. Ang mensahe kasi ng Malacanang ay okay na siya. Kaya yung mga nagdadasal na may mangyari sa presidente, ang mensahe ng Malacanang, tapos na ang inyong pagdarasal. No, wag na kayong magdasal. Pero alam mo naman na Doris, Christian, ay matindi yung political battle ngayon, yung Yes. open warfare between the Dutertes and the Marcoses ay gagamitin talaga yan. No, gagamitin ang gusto. So labanan na yan ang mensahe. Oo. Pero hindi ba napakaaga pa para sa ganyan? O ang bilis-bilis Right pa time na rin ba? Oo. Well, yes, maaga pa for 2028. Pero alam mo naman, merong nakaamba na impeachment. May nakaamba na mga plunder cases. Yun pa. May nakaamba na mga political offensive sa isa't isa. So medyo ganun katindi yung labanan ngayon. Kaya hindi nakakagulat na may ganyang klaseng engagement. Correct. Nakakagulat. Dahil siyempre, yung mga magkakalaban ay, may impeachment laban sa akin. May impeachment laban sa akin. Agahan ko na. Agahan ko na yung aking opensiba. Oo. Pero ito Kaya- ba... Sige po, Oo. partner. Kaya siguro, Sec, nagkakalat ngayon ang mga so-called analysts like you na binibira ngayon ng China na pekendos ka naman daw hindi ka naman daw analyst
Kasama Oo. po ba yun doon sa plano ng panggugulo, panglilito doon sa mga sitwasyon o mga issue? Siyempre, dahil ang tingin ng China ay yung presidente ay hindi pabor sa kanila. Kaya tutulong yan dun sa mga kalaban ng presidente. Pero ako naman, di naman ako defender ng presidente. Ba't nila ako binabanatan? Hindi daw ako political analyst. Ito kasi si Doris, tawag ng tawag sa akin as political analyst eh. No? Malinaw Talaga naman yung naman pagbalatan ng column ko. Ang title ay Political Heckler. No? Ang ibig sabihin ng political heckler ay nang-aalas ka lang, hindi naman nag-a-analyze. No? Ikalawa ay bakit ko daw sila tinatawag na trolls? Ang problema, yung sagot nila, parang nagmukha talaga silang troll. No? Oo. Tapos wala daw akong importansya. Siyempre, totoo naman yun. No? Nagtataka nga ako dito sa DCMM. Iniimbita ako ng salita. Hindi, Kaya kasi wala minsan- akong importansya. Pero dahil 8 paragraph yung ginamit nila para Oo nga. medyo nagkaroon ako ng counting importansya. Dahil 8 paragraph eh. And to give credit naman din, di ba, partner, tsaka Sec, yung mga nasasabi talaga minsan ni Sec, talaga nagkakatotoo eh. Nakikita Oo. natin. Matindi Hindi man yung mga agad. bugwit nito Pero eh. after some time, nakikita, oo nga no, parang napag-usapan na natin ito. Siguro last na lang sa akin, Sec, may dapat din bang ikabahala ang mga negosyante, yung mga iba pang observers dito sa development na ito sa kalusugan ng presidente? Of course. Dahil siyempre, very political yung ating kalagayan. No? Kaya kung may mangyari sa presidente, tapos may papalit sa kanya, concerned yung mga negosyante. Will this be good for business? Will this be bad for business? Magkakaroon ba ng another Tokhang? No? Magkakaroon ba ng another Parmali? Siyempre concerned sila. Lalo na yung mga foreign investors, kakatapos lang nung Davos eh. No, Correct. yung World Economic Forum sa Davos, no? Tapos marami ron mga negosyante pumunta doon sa ating pavilion, no? Interesado sila mag-invest. Pero on one side, titingnan nila yung ating political situation, no? Dahil alam naman nila na ito ay makakaapekto sa negosyo. Kaya tama yung sabi ni Doris, negatibo yung epekto ng paggamit ng ganitong issue. Okay. Abangan na lang natin. Siyempre, abangers na naman Correct, tayo. correct. Abangan ang susunod na kabanata. Ngayon ba, yung ipa-file yung pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulo? Pang-ilan na ba? Pangalawa yata to, no? Oo, ngayon maghahabulan sila. Dahil baka kasi ma-technical eh. Dahil isa lang kasi daw ang pwede. Yes. Oo. May naka-file na isa na medyo mahina. Dahil pati kidnapping kasama ron eh. No? So, yung dalawa na sumubok mag-file last week, pero wala yung Secretary General. Hindi nakalusot. Kaya hindi natanggap ng Oo. Kongreso. Ay ngayong araw magpa-file. Pero unahan yan. No? Hindi ako magugulat kung may natulog kagabi sa Kongreso para mauna. Kung ang tanggapin ng Justice Committee ay isa lang, baka itapon na yung iba. No? Bale, Kaya wala. mahalaga yung araw ngayon. Kung sino ba ang tatanggapin ng Justice Committee na impeachment. Abangan Yung natin. Sa Vice President kasi, Pebrero pa yan eh. Kaya nga. Oo. Ilang tulog pa? Hintayin pa yung 1-year ban. Oo. Oo. Pero ato, abangan natin. February 6, Correct. may file ban So, yung dapat- mga nagpaplano. Dapat bang makabahan ng Malacanang dito sa bagong ipa-file na ito? Well, duda ako. No? Depende kasi kung anong klaseng impeachment yung ipa-file. Yung unang nag-file, tingin ko masyadong house-show. No? Pati kidnapping ni Digong isinama doon sa final. Mismo yung drug use daw ng presidente kasama. Kaya medyo duda ako kung yun ay magpa-prosper. Apo. Ngayon, hindi pa natin nakikita yung laman ng dalawa pa. Yung Oo. final ng DDS at saka yung final ng Makabayan Black. Kung ano laman yan. No? At saka kung siya ay aabot talaga sa Justice Committee. Pero tingin ko, dahil may 2.5 years pa yung presidente, ay duda ako kung magpo-prosper din yan, yung impeachment na yan. Pero, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, gagamitin yung nangyari sa presidente, Nako. yung pagka-hospital niya. Gagamitin Correct, yan correct. nitong mga For sure. gusto siya i-impeach. Boto na kayo! Dahil delikado naman yung kalusugan ng presidente.
Ayun. Abangan natin ang mga kaganapan diyan sa Oo. Kamara mamaya. At lagi pa rin namin kukunin na analyst itong si Llamas. Wala Magagalit na naman sa iyo. Magagalit na naman ang Chinese embassy niya. Salamat po, Sek. Harangan man ako ng sibat, ikaw ang kukunin namin na analyst. Thank you. Salamat, Sek. Thank you po. Sek. Salamat, Christian, Doris. Magandang Thank umaga. you. Mabuhay. Si Secretary Ronald Llamas, political analyst, nabigyan tayo ng punto de vista dito sa pinag-uusapan nating issue sa kalusugan ng presidente. Oo. Pero partner, samantala, Dahil dyan, para sa ating showbiz news. yan oh. Makinig kayo ha. Aha. Partner, dismayado si Bianca Gonzalez sa mahal na gastos sa pagbiyahe sa Siargao kumpara sa mga kalapit na bansa ng Pilipinas. Sa social media post, kwestiyon ng TV host kung bakit mas mahal ang pagbiyahe sa Siargao kumpara sa pagpunta sa Hong Kong, Thailand at Vietnam. Para kay Bianca, nakaapekto ang mataas na travel cost para sa mga turista na suportahan ang lokal na turismo ng Pilipinas. Maraming netizens ang sumang-ayon sa pahayag ni Bianca kung saan ilan ang nalulungkot dahil maraming Pilipino ang hindi nakababiyahe sa iba't ibang local destination sa Pilipinas dahil sa mahal na gastos sa pagbiyahe.